Pangalawa, recognize the authority of God's Word. Kilalanin mo kapangyarihan at authority ng salita ng Diyos. Kung gusto mo makita ang kapangyarihan ng pagkilos niya sa iyong buhay, ay kailangan mo magpasakop sa kanyang salita. Ang ibig sabihin, ang iyong buhay ay i-align mo na sa kanyang salita. Tuloy natin sa Matthew 8:5-13. Pagpasok niya sa Capernaum ay lumapit sa kanya ang isang centurion na nakikiusap sa kanya. Again, kung gusto mo magkaroon ng breakthrough, kung gusto mo maranasan ang reward ng faith, ay kagaya ng tao may ketong at nitong centurion, ay kailangan mo lumapit sa Diyos. Maraming balakid para sa ketongin, para lumapit sa Panginoon, pero lumapit pa rin siya. Ang centurion na may mataas na posisyon sa Roman government ay lumapit din sa Panginoon. Ibinaba niya yung kanyang pride. Wala siyang pakialam sa sasabihin ng kapwa niya Romano. Now, ano ang nais hilingin ng centurion? Tingnan natin sa susunod na talata. At nagsasabi, Panginoon, ang aking alipin ay nakaratay sa bahay. Lumpo at lubha siyang nahihirapan. Wow, grabe. Ang puso ng centurion. Ibinaba niya yung kanyang pride, hindi para sa kanyang sarili. Para kanino daw? Para sa kanyang alipin. Sobrang concern niya sa kanyang alipin na lumpo at lahat ay gagawin niya para lang ito ay gumaling. Ang pananampalataya ng centurion ay nagpapakita ng compassion. Ang centurion, bagamat isang tao na mataas ang posisyon at kapangyarihan, ay nagpakita ng malasakit sa kanyang alipin. Alam mo ba na sa culture nila, ang mga alipin ay halos walang halaga. Pwede nila itong patayin kahit anong oras. At lalo na sa kalagayan ng alipin niya na pwede niyang isipin na wala na itong halaga, i-dispatch ko na ito. Pero nakikita natin na itong centurion ay may puso para sa kanyang servant. Hindi niya inisip na hindi ito mahalaga. Pinaglaban niya ito sa Panginoong Hesus. Kaibigan, paano mo tinitingnan ng ibang tao sa iyong tahanan, trabaho at ministry? May malasakit ka ba sa mga tao sa paligid mo, lalo na sa mga mas mababa ang posisyon o katayuan kaysa sa iyo? Then, tingnan natin ang naging tugon ng Panginoong Hesus. Sinabi niya sa kanya, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Wow! Ang Panginoong Hesus ay willing na pagalingin ng alipin. Willing siyang ma-interrupt. Willing siyang bitawan ang ginagawa niya para lang mapuntahan ang naghihirap na alipin. Kaibigan, willing ma-interrupt ang Diyos para sa iyo. Simulan mo lumapit sa Kanya. Verse 8, ngunit sumagot ang centurion at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat dapat sa iyo na puntahan mo ang aking bahay. Ngunit sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alipin. Sapagkat ako'y isang taong nasa ilalim ng otoridad na may mga kawal na nasa ilalim ko. Sinasabi ko sa isa, humayo ka at siya ay humahayo. At sa iba naman, halika at siya ay lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito. At ginagawa nga niya. Wow! Sobrang pagpapakumbaba sa Diyos ang sinagot ng centurion. Ang sabi niya, hindi po karapat dapat sa iyo na puntahan. Alam mo, parang sinasabi niya, Lord, marumi po ako, ikaw po ay banal. Na-realize ko na kapag nakilala mo ang kabanalan ng Panginoong Hesus, ay sasabihin mo din sa Kanya, Lord, makasalanan po ako. Hindi po ako karapat dapat na pansinin niyo na hindi lang nakilala ng centurion na banal ang Panginoong Hesus, kundi nakilala niya itong hindi ordinaryong tao. Nakilala niya itong makapangyarihan. Kaya sabi niya, kahit hindi po kayo pumunta, sabihin niyo lang ang salita at gagaling na aking alipin. Grabe. Kinilala niya ang authority ng salita ng Panginoong Hesus. Kinilala niya na sa isang salita lang ng Panginoon ay magpapasakop ang kahit anong disease, sickness, bagyo o kahit anong calamity pa yan na hindi niya kailangan pumunta sa mismong lugar. Hindi siya naghanap ng signs o wonders. Basta alam niya na sapat na ang salita ng Diyos para sa pagpapagaling. Kapatid, gaano ba tayo nagtitiwala sa kapangyarihan ng salita ng Diyos? Nakakalungkot kasi mas madalas gusto pa nating makita muna bago tayo maniwala. To see is to believe muna. Pero sabi ng Panginoong Hesus, blessed are those who believe without seeing. Yung mga tulad ng centurion na hindi humihingi ng proof, sila ang mga taong may totoong pananampalataya. Kaya sabi ng Panginoon, nang marinig ito ni Jesus,
ay namangha siya at sinabi sa mga sumusunod sa kanya, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kahit sa Israel man ay hindi ako nakatagpo ng ganito kalaking pananampalataya." Namangha ang Panginoong Hesus sa pananampalataya ng senturyon. At itong nakakamangha dahil sabi niya, wala pa akong nakita sa Israel na gaya ng pananampalataya ng senturyon. Ang ibig sabihin, ang pananampalataya ay nakikita sa pagtitiwala sa Diyos sa mga imposibleng bagay. Ang pananampalataya ay nakikita sa isang tao na hindi nakukontento sa normal, kundi pinupurso niya ang mga bagay na mahirap gawin dahil nagtitiwala siya na kung kasama niya ang Panginoon, ay makakagawa siya ng mga bagay na mas malaki kaysa sa kanya. Kaibigan, itong ganitong pananampalataya ang kinalulugdan ng Diyos. Maraming imposibleng bagay ang gagawin sana ng Diyos sa iyong buhay. Kaya lang, hindi ka lumalapit, hindi ka nagpapakumbaba, at hindi ka nananampalataya sa Kanya. Kaibigan, ito na ang panahon para maranasan mo ang reward na gustong ibigay ng Diyos sa mga mananampalataya sa Kanya. Ang senturyon ay nakaranas ng reward. Then, may tinuro ang Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Verse 11, "Sinasabi ko sa inyo, marami ang manggagaling sa silangan at sa kanluran at mauupong kasalo ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit ang mga anak ng kaharian ay itatapon sa kadilimang nasa labas. Doon nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin." Now, ito ang gustong ituro sa atin ng Panginoong Hesus. Ang pananampalataya ang susi sa kaharian ng Diyos. Dito sa kwento, ginamit ng Panginoong Hesus ang faith ng centurion bilang isang pagkakataon para maituro ang patungkol sa kaharian ng Diyos. Sabi niya, ang mga taong galing sa silangan at kanluran, ang ibig sabihin, ang mga hentil o ang mga taong hindi kabilang sa Israel. Ang sabi ng Panginoon ay makakasalo daw sila ni na Abraham, Isaac at Jacob. Imagine mo yun. Hindi naman sila mga Israelita, mga hentil sila. Pero sa kabaliktaran, yung mga anak ng kaharian daw o ang mga Israelita o Hudyo ay itatapon sa kadiliman sa labas. Ibig sabihin, hindi mahalaga kung Hudyo ka o Gentile. Basta may pananampalataya ka sa Panginoong Hesus, ikaw ay kabilang sa kaharian ng Diyos. Kaibigan, tandaan mo ito, ang pananampalataya, hindi ang lahi o relihiyon, ang tunay na susi sa kaligtasan. Kaibigan, tulad ng senturyon, tayo rin ba ay may ganitong pananampalataya? Nagtitiwala ba tayo sa Panginoong Hesus kahit hindi pa natin nakikita ang solusyon? Hinahayaan ba natin ang Diyos na kumilos base sa Kanyang salita o lagi tayong naghahanap ng signs and wonders bago maniwala? Kaibigan, tandaan mo ito, na ang pananampalataya ay hindi tungkol sa dami ng alam mo sa Bible o sa membership mo sa isang religion, kundi sa pagtitiwala mo sa kapangyarihan ng Diyos at sa pagpapakumbaba mo sa Kanyang harapan. Tulad ng centurion, pwede tayong lumapit sa Panginoon na may confidence at humility dahil alam natin na ang Panginoong Hesus ay laging handang tumugon sa ating mga panalangin kahit bago pa natin ito sabihin. Verse 13, sinabi ni Hesus sa centurion, "Humayo ka na, mangyayari para sa iyo ang ayon sa iyong pananampalataya." At gumaling nga ang alipin ng oras ding iyon. Anong sabi ng Panginoon? Mangyayari para sa iyo ang ayon sa iyong pananampalataya. At ano ang pinanampalatayanan niya? Nagagaling ang alipin sa pamamagitan ng salitang bibigkasin ng Panginoong Hesus. Kaibigan, gaano kalaki ang pagtitiwala mo sa salita ng Diyos? Paano mo pinapakita sa araw-araw ang pagpapasakop mo sa authority ng salita ng Diyos? Bakit ka magpapasakop? Kasi mapagkakatiwalaan mo ito dahil hindi nagsisinungaling ang Diyos. Isipin mo minsan ang tao at ang kanyang salita, naku, magkaiba yan. Halimbawa, maaaring mangako ang tao pero hindi niya tutuparin. Naalala ko may isang tao na nangako sa akin na a-attend ako ganitong araw. Magsasabi ng oo pero hindi pala totoo. At parang baliwala lang sa kanya na meron siyang binitawan na salita. Pero hindi naman pala ito totoo sa puso niya. Kaibigan, ingatan mo ang iyong puso. Sabi sa Mateo 5:37, dapat lang na ang pananalita ninyo ay oo kung oo at hindi kung hindi. Subalit anuman ang hihigit pa rito ay nanggagaling na sa masama.
Ang konteksto nito ay maraming tao ang nanunumpa at sinasama pa ang langit sa panunumpa. Oo, gagawin ko yan. Sinusumpa ko, saksi ang langit. Now, ang sinasabi sa talata ay sapat na ang oo at hindi. Hindi mo na kailangan dagdagan pa ng panunumpa. Bakit? Kasi ito ay kasalanan. Kasi minamaliit mo ang sarili mo. Parang sinasabi mo na, ito, totoo na ito nagsumpaan na tayo. Pero doon sa mga bagay na sinagutan mo ng ordinaryong oo o hindi, ay para sa'yo pwede mong gawin o hindi. Pwede pang magbago yung sinabi mong oo o hindi. Bakit? Kasi wala ka namang panunumpang ginawa. So ang implication ay magiging habit natin ang pagsisinungaling. Kaya nga sabi sa talata, sabihin mo na lang na oo o hindi, sapat na yon. Ang ibig sabihin, kapag may lumabas sa bibig mo na oo o hindi, ay may value na yan. At yan ay tutuparin mo at i-honor mo kahit pa maging mahirap ang sitwasyon. Now, ang salita ng Diyos ay iba. Si Kristo at ang kanyang salita ay iisa. Hindi nagbabago, hindi nagkakamali. Kapag sinabi ng Panginoong Hesus, asahan mong totoo at mangyayari ito. Kaya nga, simulan mong magpasako sa salita ng Diyos. Si Wilberforce ay isang politician na mayroong malalim na pananampalataya sa Panginoon. Hinayaan niya na ang salita ng Diyos ang maging authority ng kanyang buhay. Siya hindi ordinaryong politiko lang, kundi sa lahat ng ginagawa niya ay pinapairal niya ang mga biblical principles sa kanyang mga desisyon. Ang pananampalataya ni Wilberforce ay hindi naging private o pansarili lang, kundi ginamit niya ito para sa isang mas malawak na layunin. Ginamit niya ang kanyang pananampalataya sa pagbuwag ng slavery. Nakakalungkot isipin pero noon ang slavery ay normal lang sa lipunan. Marami ang kumikita dito kaya't napakahirap buwagin nito. Pero si Wilberforce dahil sa kanyang pananampalataya at pagpapasakop sa salita ng Diyos ay pinaglaban na mahinto ang slavery dahil ito ay mali sa harap ng Diyos. Hindi siya natakot kahit maraming humahadlang. Imagine mo, ilang taon din siyang tinutuligsa at nakakaranas ng pagkatalo sa parliament. Pero dahil alam niyang tama ang kanyang pinaglalaban, hindi siya sumuko. Narealize ko si Wilberforce na parang isang puno sa gitna ng malakas na bagyo. Ang dami ng hangin, ulan, kidlat na gusto siyang pabagsakin. Pero dahil ang ugat niya ay malalim, siya ay nakasandig at nagtiwala sa salita ng Diyos at hindi siya natumba. Para siyang isang matatag na tao na binabanggit sa Psalms 1:1-3. Sabi doon, mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masama o sumusunod sa mali nilang halimbawa at hindi nakikisama sa mga taong nangungutya. Sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon at araw-gabi ito ay kanyang pinagbubulay-bulayan. Ang katulad niya ay isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa na namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon. Magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. Ayon sa talata ay sino daw ang mapalad o blessed na tao? Yung hindi namumuhay sa masama. Siya ay nagpapasakop sa salita ng Diyos. Ang authority niya ay ang salita ng Diyos. Sabik na sabik siya pagbulayan ito araw at gabi. Kaya anong resulta? Siya ay tumatatag, nagtatagumpay at hindi nalalanta. Pero sa kabaliktaran, ano ang nangyayari sa taong hindi nagpapasakop sa gabay ng salita ng Diyos? Tuloy natin yung verse. Salmo 1:4-6. Ngunit iba ang mga taong masama. Sila'y parang ipa na tinatangay ng hangin. Parurusahan sila ng Diyos sa araw ng paghatol at ihihiwalay sa mga matuwid. Sapagkat pinapatnubay ng Panginoon ang mga matuwid. Ngunit ang buhay ng taong masama ay hahantong sa kapahamakan. Ayon sa talata ay sanahantong ang buhay ng isang taong wala sa ilalim ng paggabay ng salita ng Diyos. Ang nasusunod sa buhay niya ay ang sarili niya. Sabi ay hahantong sa kapahamakan. Kaibigan, anong bagyo kaya ang dumadaan sa buhay mo ngayon? At saan nakakapit ang ugat ng pananampalataya mo? Dalangin ko na ikabit mo yan sa salita ng Diyos. Ito ang gawin mong authority sa iyong buhay. Alam mo si Wilberforce, nagtagumpay sa kanyang pinaglalaban. Noong 1807 ay naipasa ang batas na nagbabawal sa slavery.
at noong 1833 ay tuluyan nang nawala ito sa mga British. Kaibigan, ito ang maganda. Dahil sa pagsunod niya sa salita ng Diyos, nakita niya ang reward ng kanyang pananampalataya. Ito ang pruweba na kung sumusunod tayo sa Diyos, ay magtatagumpay tayo. Kaibigan, tandaan mo ito. God uses ordinary people to do extraordinary things when they live by faith. Ganyan si Wilberforce, ordinaryong tao. Pero dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos at sa kanyang salita, ay ginamit siya ng Diyos para magdala ng kalayaan at hustisya. Kaibigan, tanong mo ito sa sarili. Hinahayaan mo ba na baguhin ng salita ng Diyos ang bawat aspeto ng buhay mo? Kaibigan, recognize the authority of God's Word.